Mabuhay lungsod ng Batangas! Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Biyernes. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Ako po ang inyong likod, Alvin Remo. Magandang umaga, lungsod ng Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Vanessa April Villena. Ayan, good morning, Van. Good morning po, Sir Alvin. At espesyal ang araw na ito kasi makakasama po natin ang OIC City Treasurer ng Batangas City. Wala pong iba kundi si Ma'am Arminda L. Madayag. Good morning po, Tita Magandang Armin. umaga po. Magandang morning umaga, po. sir. Good Magandang morning po, umaga, ma'am. Ma'am Van. Apo, magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng Palakat Streamline. Ayan. So, diretso na tayo, Tita Armin. Kumusta naman po ang update ng tax payments po dito po sa Batangas City? So ngayon, halos katapusan na ng buwan ng Enero. So maganda naman ang turnout. Pero ibinabalita po natin sa ating mga kababayan na naaprubahan na po ang extension ng deadline ng pagre-renew ng ating mga business permits. So, hanggang kailan na po? Ipinalawig po siya upon the request of our city mayor at approval ng sangguniang palunsod hanggang February 16 sa halipo na bukas Ayun. na Sabado, January 31. So, February 16 na po siya. So usually po, ginagawa po natin ilang taon hanggang katapusan lang po usually ng January. So ngayon po, parang 2 taon na po tayong nag-extend Opo. ng payment po ng ating mga iba't ibang kailangan bayaran sa City Treasurer's Office. Yes, Tama po. opo. Yun po ang last year, in-extend din po natin. Yes po. Usually po, kapag may clamor at kapag may request po, ang mga taxpayers natin, pinagbibigyan naman po Pinagbibigyan, natin. opo. Opo. Tita Armin, nung nakaraang holiday po, January 16, kung nyo pong matatandaan, tayo po ay holiday. Yes. Pero po ang mga empleyado po ng City Treasurer at iba pong mga concerned offices. concerned offices yes. ay tayo po ay open para sa mga gusto Yes. magbayad. At nakakatuwa po, parang balita ko po, medyo malaki daw po yung naging collection po natin. Opo, nung January 16, dahil nga po ni-request ng ating city mayor, so nagbukas po tayo, BPLO, assessor. So kulang-kulang 7 million po ang nakolekta natin ng Wow. araw na yon. Wow, Opo, sinamantala po ng ating mga kababayan. Opo. Yung, pagkatapos sigurong mamiesta, Yan. ay Yun. pumila po sa Bay City Mall, nagpunta po dito sa ating lobby para po magbayad. Or siguro po, Or siguro bago mamiesta. pipila muna, pwede. magpapagutom muna bago po miesta. na miesta. Opo. Ayun. Pero alam ko, bukod po sa ating tanggapan, yung ibang tanggapan po, tulad po ng City Legal, ay nag-open din po Nag-open nung din. araw na yun. Bukas din sila din po para sila. sa legal services. legal consultation and Opo, advices. oo. Opo. Ayun. Bukas sila. Marami pong pati City Health Office, Yes, registrar. Opo, bukas sila nung Opo. araw na yon. Mhm. Kaya baka po sa susunod na taon ay bukas ulit. Mag-open po oo ulit nga po. tayo. Ayan. Actually, po, kanina nabanggit niyo po, sa mga request po ng ating pong taxpayers, usually, nag-extend nga po tayo kagaya po ng pandemic. Marami po tayong mga
mga paraan po para mapagbigyan po ang ating taxpayers. Mhm. Opo, palagi naman po tayo. Opo, lagi po sensitive tayo. sa kanilang, sa Opo. kanilang pangangailangan. Sige po, at dahil nabanggit po natin ng atin po mga taxpayers, ano po usually ang kanila po mga binabayaran dito po sa ating tanggapan? Every simula po ng taon, so panahon po ng bayaran natin, bukod sa business renewal, yung atin pong amilyar, yung real property tax. So yun din po, may balita din po tayo sa real property tax. Yes Meron po tayong amnesty, meaning wala pong additional interest, yung mga prior dues po nila sa amilyar hanggang July 5, 2026. Po. So, yun po, meron po tayong amnesty doon. Ongoing pa po yan. So bukod po sa amilyar, Bukod po dito, Sa ano pa po? amilyar, ano pa po yung binabayadan? yung atin pong business tax. So, doon po sa renewal, ang atin pong Renewal of sedula. business tax. Ayan. Po, yung sedula po natin, kailangan natin. So, kailangan po natin uling magbayad. Wala Opo. na pong visa. Yun pong 2025 Yes. na sedula. Pero hanggang kailan po pwedeng magamit yung huling sedula po natin? Hanggang noon pong December 31. December Yes. 31. 2025. So, yung kukuhanin po ngayon, buong taon po yun. So hindi po, halimbawa, kumuha ka ng sedula ay June, hindi siya matatapos ng June. Hindi. Hanggang No. December din. Hanggang Yes. December din Hanggang po. matapos ang Ayan. taon. Opo. So, Kasi valid Opo, po Oo. kasi sa usually taon. yun nga po yung Oo. notion ng ibang tao na ay late na ako Isang kukuha taon ng sedula naman. kasi isang taon Oo, naman. Parang, ayun po ay kapag fiscal year, calendar year po Calendar kasi year yun po ang eh. ating Opo. pinag-uusapan sa Ayun. sedula. Kaya as early as now, yung January, Opo. kuha na po tayo kasi usually kinakailangan din po natin Oo. ito. Kagaya po natin. Sa mga documents. Yes, government Oo. employees. Doon sa So, ating filing sa Yes, BIR, opo. kailangan yun. Pero Tita Army, alam po natin yung may mga trabaho, iba't iba po ang presyo ng babayaran sa Yes, sedula. opo. Paano po yung mga estudyante? Yung mga estudyante po, 5 piso lamang po basic. 5 piso. Basic community Basic tax. Yun lang. lang po Opo. ang babayaran Plus, po nila. Wala, Yung per buwan po, wala na po. wala na. Opo. So, buong taon na po yung 5 piso, 5 piso. Okay. para po sa mga estudyante. Opo. As long as wala po silang kinikita. Pinapayagan Opo. po nating mag-sedula yung mga sekretary po ng barangay? Or paano po sila nakaka-avail ng ganon? Dinedeputize po ng Office of the City Treasurer ang mga treasurer po ng barangay para mag-issue po sila sa mga barangay po nila. So yun po ay binibigyan namin ng accountable form, Opo. yung sedula mismo, and dire-remit po sa atin. Apo. Yung po everyday, kailangan pong i-remit. Twice a week po. Twice a week. Pinayagan po namin ng Opo. twice a week dahil malalayo naman po Apo. ang Lalo mga na po barangay. doon sa mga upland Opo. at baybay na Halimbawa, areas. mga Ano po? pag-ilihan. Ang Isla Verde lang po ang pwede ng once a week. All else po ay twice or thrice a week. May Twice a schedule week. po tayo. Ayun. Opo. At kapag po, maidagdag ko lang, kapag po ang barangay ang sumingil, hati po ang city government at ang barangay. So kaya po may barangay na nagpupursiging dumami kasi Apo. malaki po yung magiging share ng barangay nila. Syempre yun po yung magiging revenue ng Oo. kanila pong Opo. kita po sa barangay. Pero hindi po lahat ng barangay ay nag-ano po na magbigay ng sedula. Alam mo, Opo. yung mga taga-malapit lang. Taga malalapit sa city government, Kalimitan sa po city dito hall. na Dito nila. na. Pero Opo. may mga poblasyon pong pailan-ilan na kumukuha. Kumukuha pa rin. din. Opo. Ayun. Ito po ay sa request po nila. Request Kung po maaari. nila, By dapat request. lang po ay valid ang kanilang band, fidelity Oo. band nila ni Punong Barangay, at okay po yung silang mag-issue, ayos po ang remittance. Yes, So opo. yun po ang pwede po Opo. nating Ayun. i-deputize. So, siguro po nagtataka po yung ating mga kababayan. Meron po tayong Treasurer's Office sa Bay City Bay Mall. City Mall. At meron po tayo dito po sa Opo. Dito sa atin sa City Hall, sa lobby. Opo. So, itatanong ko lang po para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po pagkakaiba ng pagbabayad po dito at alin po yung binabayadan po natin sa Bay City Mall? Meron po tayong nagkakapareho yung mga other fees natin. So yung community tax, pwede po nilang kuhanin kung malapit sila sa B-Mall. Yes po. O dito, meron po dito po sa tabi, bagong bukas po natin. Yung bagong bukas po Katabi natin. ng DSS. Opo, Opo. para ma-decongest po natin ang ating lobby. Opo. So dito po pwede yon. Ang binabayaran po dito din, kasama yung other fees, ay yung lahat po ng babayaran natin sa assessor, sa City Health, at saka po sa registrar. Opo. Doon naman po sa B-Mall, bukod po sa ating business tax o business renewal, yung sa construction permit. So, dandun po ang ating one-stop
construction permits. Mhm. Opo. Opo. Ang pagkuha po ng cedula, pwede din po sa Pwede Baymol. po sa Baymol, Meron pwede din po po Pwede din po dito. Opo, meron po doon. Opo. At Opo. yung iba pong other fees, kung mga galing CCRO o assessor, Opo. pwede din po Ah, doon. pwede Kaya lang mas din po malapit doon. po dito. Opo. Sabi nyo nga po may bago po tayong tanggapan dito sa loob ng quadrangle na bayaran. Ano pong pwede pong bayaran dito? Pwede po dyan pwede po ang closure ng business kapag Closure, magsasara opo. dito po. Pwede rin po ang business tax. Kung meron na po silang order of payment, pwede din pong bayaran dito. At yun nga po, yung assessor's fees, registrar, yung mga sa birth certificate. Mga sedula. Pwedeng Meron din sedula, po. may Meron sedula din po. din po. Sedula. At saka yung sa health, yung mga Ayun. burial, health certificate, Opo. pwede pong bayaran. Tapos doon po sa lobby, sa mismong treasurer's office, ano lang pong binabayaran Exclusive doon? po siya sa real property Real tax. property tax. RPT. Sa Amelia, Yan, RPT po. Opo. Ayan. Opo, meron din po tayong tinatawag na professional tax receipt. Saan po natin ito pwedeng makuha? Pwede po siya dito. Dito po sa may DSS. Okay Apo. po sa. Pero At saka, pwede din po sa Baymol. At Okay saka yung po. occupation tax natin. Yun, occupation meron tax tayong receipt. occupation tax. OTR at PTR. Okay. Na usually po ay parang sedula din na nag-expire by the end of the Yes, year. oo, isang taon lang ang Opo, validity isang taon niya. lamang din. Oo, kaya hindi kailangan Apo, taon-taon. kailangan din Oo, taon-taon kukuha din. Ayun. Ayun, so nabanggit po natin yung mga opisina po na nagkikater nung atin po mga serbisyo tungkol po sa mga pagbabayad. So kabilang po dito yung tinatawag po natin na one-stop shop na ito po ay under the sa atin pong business permit and licensing office. Tayo po sa one-stop shop, kabilang po yung atin sa real property na one-stop shop din po itong ating tanggapan. Ang real property, one-stop shop din naman. Nandyan na yung assessment nila. So, nandiyan na rin ang bayaran. So, Ayun. pagpunta nila dito, yun na lang ang pupuntahan nila para sa ating Amilyar or real Ayun. property tax. Ayun. So napansin opo. ko lamang po pag po may mga nagbabayad po dito sa ating lobby. Although ating po itinabi muna yung mga mesa Opo. kasi po kailangan po medyo ano po yung mga upuan. Meron din po tayong ini-offer na pa-coffee, Pa-coffee, May- libre na kapeng barako. kapeng barako, meron din mga biskwit Mga para po hindi biskwit, mainit yung opo. ating mga kababayan. Opo, at ganun din po sa ating BPLO, dati po nung summer, sa pagkakatanda ko po, mga palamig. Meron din po ngayon. Mga Hanggang libreng ngayon, may tinapay, palamig hanggang siya. ngayon may palamig. Oo, Opo, palamig, at saka kape. Ayun, Opo, meron. dati po Tsaka may mga ano pa biskwit. crackers pa, paborita. Ayun. Yes, So, opo. opo. Ito yung simpleng paraan lamang po para maramdaman din po ng ating taxpayers na habang sila po yung naiinip, pwede pong kumain muna habang nag-iintay. Pero, Saka malamig van. at malamig po, aircon po. At bukod po diyan ay tayo po ang isa po sa mga naparangalan na isa po sa pinakamabibilis. Opo. Diga po na Beyond compliant. yes po, ang beyond ating compliant po. e-boss. Yes, ang Opo. ating e-boss po. Parang ilang minuto lamang ay tapos na po ang pagbabayad po ng ating po mga business owners. Ayun. Ganon din po ang taxpayers. Sa tayo po ba ay nag-accommodate din ng mga online payment? Opo. Ilang taon na po tayong nag-accommodate ng online payment. So kung mag-online, pati po renewal. Online Ayun. renewal Ng ng renewal. business permit, pwede din po. So doon po papasok po kayo sa batangascity.gov.ph. Susundan nyo lamang po ang mga prompt doon at from end to end po yon, application until renewal. Same with real property Real tax. property, Makakapag-assess po kayo ng property nyo. Apo. And diretso na po ng payment. So naka-link po siya sa Linkbiz portal. Pwede po ang credit card. Ayun, credit Ah, card, po, pwede debit po card, yun. GCash. And, yes po, pwede. Kay Maya. Yes po, pwede. Opo, Pwede po pwede naman. ang Maya, And oo. then, pwede rin silang mag-email sa amin. I-send namin sa kanila yung assessment. Okay at po. tapos online transfer sa ating bank account. Ayun, pwede din nag-transfer. Yes. At nasa GCash tayo, bills Opo. payment. GCash bills payment. So, nandun din ibig tayo. po sabihin, kahit nasa ibang bansa po kayo, pwede po kayo magbayad. Marami na po. Kinagagala ko pong ibalita na nadadagdagan po yung ating mga kababayan na nag-a-avail ng online payment sa atin. Opo, at usually yung mga techie po ang mga gumagamit po ng online at iniiwasan po ang mga pagbabiyahe. Opo, at sana soon po ay maturuan po natin yung atin pong mga elderlies. Opo. May may Opo. portal tayo doon sa Bay City Mall. So yung portal na yon, kung pagpasok mo doon, maraming pila. So doon ka lang sa portal, pwede dire-diretso Opo. din yon until payment. Ayun. Oo. So,
Kaya napakabilis na po at napakagaan ng pagbabayad po ng Yes. ating po mga taxpayers. Ang problema kasi nung iba, hindi makaliban sa work. Yes, hindi Dahil nga maka-absent, hindi pipila pa maka-leave. makaagaw ng oras. Kaya mas effective itong online Yes. payment po natin. Opo. Tapos ay upon request din po ni Mayor Marvy, simula po January 6, 6 a.m. bukas na po ang 6 ating a.m.. tanggapan. No? So halos magwa 1 month na po. So Yes. until ngayong araw na to, para yun po ay para Okay po. makater yung ating maagang pumapasok, Okay, yung mga maagang pumipila. nagta-time in ng mga 8 Tsaka a.m. So para before 8 before sila pumunta a.m. ng trabaho, magbabayad muna. Ayun, oo nga So, naman. nag-extend Bago po. pumasok. Oh, yan po. pumasok. Dahil wala Opo. pang masyadong tao noon. Yes, Ayun, opo. Alam nyo, baka po hindi informed po ang ating mga kababayan na maaari po kayo magbayad ng 6 a.m. po ng 6 a.m. So, pwede po ito kayong po ay nangyari pumunta. noong January. Ayun So, po. February may assessment po tayo kung itutuloy pa ulit. Ayun. So, So, baka titingnan po natin. Ayun. Yeah. So, Tuloy po natin. feeling ko naman po ay ilan po siguro usually yung mga nagtatrabaho po talaga ang Yes, oo. mag-a-agree. Opo. So, Tita Army, tayo po ba ay malalampasan po ba natin ang target ngayong taong ito? Hopefully po, Opo. sana po ay malampasan natin. We are optimistic naman na with other offices na katulong po natin, sana po ay malampasan naman po natin Ayun. para din naman po yun sa ating mga Yes po. kababayan. And mabanggit ko lang po dun po sa real property tax, ang lahat po ng collection natin sa Amilyar, 40% po doon ay sa Special Education Fund. So para po ito sa mga school buildings natin ng Batangas City, hindi po ito pwedeng gastusin para sa administrative expenses ng city government, and 18% po nun ay pumupunta sa mga barangays. Ayun. Ayun, yung sa SEF po na tinatawag. Apo. Kabilang po dito ang pondo para po sa scholarship. Tama po. Ang scholarship po natin ay sa general fund Sa natin. general kinukuha. fund. Opo, sa pondo po natin. Pero Dun yung sa mga- natitira pong 42%. Yun. So, Ayun. para po malinaw at nalalaman po ng atin po mga kababayan kung saan po talaga napupunta ang atin pong buwis na ibinabayad. Ayan. So, very transparent po at accountable po ang opisina ng treasurer kung ilang porsyento po napupunta yung atin pong mga ibinabayad na buwis. Ayan. So, mamaya po sa ating pagbabalik, malalaman po natin ang mga penalties kung sakaling hindi kayo makabayad on time ng ating mga buwis sa pagbabalik ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Saan at kailan maaaring magbayad ng buwis? Maaari itong bayadan sa opisina ng Real Property Tax Division na matatagpuan sa ating pamahalaang lungsod. Taon-taon ay kailangang bayaran ng buwis. Hanggat maaari ay dapat makapagbayad simula sa unang araw ng Enero hanggang sa 31 ng Marso. Hinihikayat ang mga mamamayan na magbayad sa tamang oras para maiwasan ang pagkakaroon ng penalty o karagdagang multa sa babayarang buwis. Karagdagan 2% kada buwan ng amilyar ang mapapadagdag kapag nakalampas sa takdang oras ng pagbabayad. Maaaring bayaran ng quarterly ang amilyar base sa nakatakdang schedule. Ano-ano ang mga paraan para makapagbayad ng amilyar? Una ay maaari po kayong magbayad over the counter sa aming opisina. Dalhin lamang po ang official receipt ng amilyar na pinagbayadan ng nakaraang taon o ang inyong tax declaration na mula sa City Assessor's Office at hintayin ang assessment computation ng inyong babayarang amilyar. Pagkatapos nito ay maaari na kayong magbayad sa aming mga collectors. Pangalawa, maaari na ring magbayad online. Bumisita lamang sa aming website na www.batangascity.gov.ph at i-click ang online real property payment upang makagawa ng inyong personal account at pumili ng mga payment options na angkop sa inyo. Maaari na rin kayong magbayad gamit ang inyong electronic wallets tulad ng Maya at GCash. Paano kung hindi ako nakabayad ng buwis sa takdang oras? Ang buwis na hindi nabayaran sa takdang panahon ay may pataw na 2% interes kada buwan ng pagkakaantala ngunit hindi lalampas sa 36 na buwan.
Nagpapadala din po ng sulat o Notice of Delinquency ang Batangas City Treasurer's Office para sa mga nakakalimot na magbayad ng amilyar bilang paalala. Ang isang ari-ariang hindi nababayaran ng amilyar ay maaaring kumpiskahin o isubasta ng gobyerno sa isang public auction. Paano kung mapasama ang aking property sa subasta? Kung sakaling may subasta ang inyong ari-arian, ay maaari pa itong tubusin sa loob ng 1 taon matapos ang subasta. Ito ang tinatawag na redemption period. Kung hindi ito matubos ay mapapalipat na ang pag-aari at titulo nito sa nakabili at tuluyan na mawawala ng karapatan ang dating may-ari. Mahalagang paalala, ugaliing magbayad ng buwis sa tamang panahon upang makaiwas sa abala at iba pang aberya. Tandaan, ang pagbabayad ng buwis ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Ito ay kailangan sa tuloy-tuloy na pag-unlad at pagsulong ng ating bayan. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan po lamang sa Batangas City Treasurer's Office, Real Property Tax Division, O tumawag sa telepono bilang 043-723-2641 at ilike ang aming Facebook page na Batangas City Treasurer para sa mga updates tungkol sa pagbabayad ng buwis o amilyar. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! 1,000 na pong nilalagot ang anak ko! Saglit muna. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay, salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan ko. lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang i-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na mag-ahanda na kami. May bakanting pediatric emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Palakat Streamline. Palakat Streamline.
At muli po, nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline ngayong araw ng Biyernes at kasama pa rin po natin ang ating OIC City Treasurer ng Batangas City. Wala pong iba kundi si Ma'am Army L. Madayag. Ayun. Ayun po. So kanina pinag-uusapan po natin yung mga taxes po na pwede pong bayaran sa ating tanggapan at ang pagbibigay po ng palugit. So after po ng pagbibigay ng palugit, yan. Ito naman po tayo sa mga penalties. So kailan po ang usually bibigyan po natin ng pinakapalugit na sa pagbibigay po natin ng pagkakataong makapagbayad pong ating mga taxpayers at na para wala po silang bayaran muna. At mamaya pag-uusapan po natin kung magkano po. So sa mga business owners, meron po tayo hanggang February 16 para mag-renew na wala pong penalties. Doon po sa magbabayad ng ating real property tax. Yun pong ating dues at saka mga past due dati, yung mga delinquency, meron po tayo hanggang July 4 para bayaran ito dahil enforce pa rin po ang ating amnesty. Tapos ang ating pong sedula, meron po tayong hanggang katapusan ng Pebrero para po mabayaran ito ng walang interes. Ayun. Ayan. So kagaya po ng sedula, so kung sa kagaya po natin ng mga nasa city government at lumampas po tayo sa Pebrero ng pagkuha po ng sedula, nasa magkano na po ang mga standard or estimated po sa isang empleyado? Sa empleyado po ay mag-earn po ito ng interest na 2% per month po ito. So pagdating po ng Marso po kayo kukuha. So meron na po siyang interest ng January na 2% at saka February po na 2%. Bali 4 na yun. Yes. 4% na at mag-a-acquire pa siya 2% ng 2% kada buwan. May opo. Okay 2% ng 2% po kada bawat buwan buwan. na nalilate po ng pagkuha. Pero pag mga estudyante po, wala nang pong... Yun pong 5 pesos, mag-i-interest po siya. Ito po yung pero centavos lang po. Centavos lang. Centavos lang kasi Centavos sa 5 lang siya. piso 2% dun medyo mababa pa para sa mga naman estudyante. sa At estudyante. usually naman ng mga estudyante ay hindi nila akala na kukuha pala sila ng sedula. So kaya minsan po kalaghatian ng taon kukuha ng Parang requirement ng sedula. lang. May Pero mga parang requirement mga students nga po, usually college students naman po nangangailangan. Yes. Depende Usually yung mga sa nag-OJT. Ayun, oo nga. Sa form na kailangan nilang i-fill up, Opo. may sedula na Lalo na kailangan. po doon sa Ayun. mga nasa 18 years old or below po. Tapos dun po sa ating business, sa Ayun business po. tax, so yun pong ating mayor's permit fee at saka regulatory fees, wala po siyang interest. Ang Opo. nag-i-interest po sa kanya yung business tax. Ayun. Opo, so kapag hindi po natin na-renew until February 16, may surcharge po tayo simula February 17, yun po ay 25%. Ayun. Plus Okay po. 2% din po per month. Okay. Ako, ito medyo So ito mabigat po yung ito. nasa batas na sinusunod po natin. Ayun. Ayun. So Kaya- binigyan na po tayo ng almost 15 days 15 days na extension. So grace siguro, period, opo. i-take advantage na po natin ito para po makapagbayad ng buwis. Huwag na po tayong sumabay sa pinaka-deadline. Yes. Habang may panahon pa po at may... At medyo malayo pa. malayo pa, din ang maluwag pila. pa ang pila, ay magbayad na po Yes, tayo. at saka para bago mag-Valentine's, medyo makakatipid. Magwa-Valentine's nga pala kasi yun. pagkatapos ng Valentine's Day, naku, malaki na yung babayadan nyo. Kaya Walang pan-date nga. sa mga Baka asawa. maubos. Baka maubos po. Oo. Sa Feb 14. So parang, kumbaga, Yes, ang oo. 14 po kasi ang Valentine's is Sabado. Saturday. So Feb 16 po Monday, yan na po yung pinaka-due. So wag uubusin So wag sa po, February. Wag uubusin. Yes, wag po munang uubusin. Bago po kayo makipag-date muna, ay Magbayad magbayad muna kayo. Ayun. Opo. Pero hindi, parang ugali na natin mga Pilipino, kung ilang malapit na saka. Minsan nga po, ganito po siguro, nangyayari. oo. Yun yung Filipino dapat, time. Filipino time. na Filipino sana naman tradition. ay oo. hindi mangyari ngayon. Opo, Oo. opo. Ayun. Apo. Kanina po may nabanggit din po kayo tungkol po doon sa mga delinquency, tungkol po doon sa, Sa mga real real property. Mga delinquent. Apo, yung parang may pagkakataon pa. So, ito po ay halos almost half a year Half na a year, maaari po kayo oo. mabigyan ng grace period upang somehow makapag-ipon pa, makapangolekta pa. Opo, so ito po ay dahil sa national law, yung ating RP VARA, yung Republic Act of 001 and local ordinance po ng Ayun, Batangas City. So pagdating po niya after ng July 4, babalik po yung mga dating interest niya na waived po ngayon. So babalik po lahat
at medyo lalaki po Mas ulit. malaki na, ayun. Opo. Kung sa tingin po ninyo ay medyo malaki pa rin kahit wala po yung interest sa ngayon, Opo. pwede po itong installment payment. Ayun. So punta lang po kayo sa tanggapan namin. Opo. Installment? Ilang beses Parang, po installment ito? Titingnan po natin kung Depende magkano. sa total. Depende sa laki. Opo, depende sa laki. Kaya lang hindi po dapat aliliban ng taon. Ng taon. Para Mas maganda po ay ma-full payment. bago po matapos ang amnesty period ay settled na po. So every Ayun. month po ito at kapag pwede rin po sa business to, sa mga Apo, business apo, owners, pwede din po ang compromise payment lalo na po kapag may delinquency sila. Ayun. Apo. So kasi Ayun. yun po ang mga Para usually nangyayari po sa mga Yun po ang nagdaang remedyo taon. natin. Ayun. Okay. Para So sa- tayo po ba may mga promos or gimmicks na pinatutupad para po maengganyo yung mga kabayan Apo. natin na magbayad ng maaga or Yung para on mga time? early bird promo, mga ganon. Opo. Apo. So sa ngayon po wala po tayong provision ng Apo. discount sa Apo. sa unang mga magbabayad o Apo. sa advance payment. Wala po tayong provision nun sa ating local revenue code. Pero yun nga po, katulad ng nabanggit kanina, pinalawig po natin ang Yes, ating opo. business hours. Tayo po ay nagkaroon ng on-site renewal at collection sa ating public markets. So Ayun. nakatatlong Saturday po tayo doon Apo. na na-appreciate naman po ng ating mga stallholders. Apo. Na, sabi nyo nga opo. po, nagre-request pa ng isang Sabado. Opo. At kaya lang medyo marami na po. Titingnan po Oo. natin. So hopefully next Apo. year, baka po madala po ulit diyan po ang renewal Ayun. sa susunod. Oo. Opo. Titingnan po natin. With BPLO po yan, tsaka ITSD. Okay. Kasama Apo. po natin yan. Kasi ano po yung lahat na computer, Dala-dala ng Hakot IT. nyo. Opo. Yung sa BPLO pong ginagamit nun ay hindi laptop. So Opo. desktop siya. So CPU, gano'n. Saan kasi part po opo. sa palengke Sa kayo office nagaganon? nila Sa mismo. opisina. Sa taas. Sa office Opo. po. At hindi lang Tinanggap po kami ni Ma'am Chantel. Apo, at hindi lang po Antenor. yun yung pinaka PC kasi may printer pa pag piprinta ng printer. resibo. Pati po money counter, dala Apo. namin. And ang mahirap po is yung connection. So, Oo. i-connect po dito, parang remote Sa po internet, siya. opo. So, naka-remote siya, may bukas na computer dito Apo. sa atin para Apo. So, yung connection po minsan ng Opo. At sana po ay ma-appreciate din po ng atin po mga kababayan or mga mamamayan po sa lungsod. Yung mga extended help po, beyond our duties po to extend po yung mga pagbabayad o para upang mas mapadali at maging komportable po tayong mga taxpayers. Mga ng lungsod. stallholders lang po ba o pati mga mamimili na bayad? Sa mamimili naman po, wala silang kailangan i-renew. Opo. Oo. So, yung stallholders po, renewal nila ng business permit. Apo, yun po So, yung yun po apo. yung dahil yung iba po na walang mautusan, hindi na nila Opo. kailangang sarahan yung kanilang Ayun, pwesto. oo nga, doon Pupunta na po lang. sila sa opisina, marirenew na po nila. Konting tawid. Pagbaba nila doon, dala na nila yung kanilang Yes mayor's po. permit. Hindi na sila pupunta sa Ayun. Ayun nga, at hindi na kailangan. At sayang ang kikitain din nila. Hindi Ano na po? sila Ayan. nasasala. So, request din po ito ni Mayor Marvin noon Yes po. pang simula ng Ayun po, so kanina po nahapyawan na po natin ng konti yung mga penalties po kung ilang mga percentage kapag ka tayo po ay lumampas pa. So ano pa po ang mga maaari pong maging penalty ng atin po mga taxpayers kapag ka napabayaan po natin ng ating pong tungkulin bilang Ilang tagabayad percent ng nga buwis? po? 2% per month Apo. sa business at may ang business tax po kasi may surcharge Apo. na 25% plus 2% po na monthly interest. Ang real property tax is 2% monthly interest din po. Same with our community tax certificate, so 2%. So far, ito lang naman po ang nag-earn ng additional interest. Yung Opo. mga other fees po natin, wala naman po siya like PTR, occupation tax, transfer tax, wala po siyang additional Ayan. additional Opo. interest. So bukod po sa pagbabayad po ng buwis na ano po ng lahat ng tao sa atin sa lungsod, ano pa po yung mga activities po natin na susunod after po ng tax payment, tax collection? After po nito, so whole year round po ang collection natin. So kapag medyo nabibigatan kayo sa business tax at sa real property tax, may option po ang taxpayer Apo. ng quarterly payment. Wala po Quarterly? siyang Apo. interest noon. So ang real property tax po, mag-due siya at quarter end. Ang quarter end po niya is March, June, September, and December. Sa katapusang araw. Ang business tax po natin ay January, April,
July, and October. Simula ng Apo. quarter. Simula naman po Apo. ng quarter. Month na simula ng quarter. Apo. Kaya kung malaki po yung assessment, so quarterly payment po ang option ng taxpayer Yes na po. walang interest. Okay And po. magsisimula na po uli kaming bumaba sa mga barangays para po sa on-site collection On-site collection. On-site ng collection. real property tax sa tulong Okay po ng po. mga barangay officials. Okay, yun. Paano po tayo nag-i-schedule ng barangay na pupuntahan? Ito po by request or Hindi per po. schedule? Pinupuntahan na saturate po natin silang lahat. Inuuna lang po natin itong mga malayo. Like dun- Isla Verde. Usually, dun po kami nagsisimula sa mga sa Apo. Aplan, sa Baybay, Apo. pabalik. Para po pag panahon ng tag-ulan, nandito na Apo. tayo sa Alangilan. Oo, oo, Apo, oo. nandito na sa summer, nasa nandun bayan po tayo na. sa medyo mataas. Apo, Apo. opo. Para Pero halimbawa po tayo napunta sa isla, inaabot po tayo ng ilang araw doon. ngayon po nakakapunta po tayo sa isla during payout. Parang umaga, tapos tanghali po, balik na po siya. Wala babalik pa na naman rin. pong experience ang payout na Naginabi, na-stranded doon, oo. naginabi kasi ready na po ang yung mga recipient. Communicated naman po yun Kung sa hindi kanila. tayo mag-iintay, nandun na Opo, sila. opo. Opo. Ngayon, ang real property tax naman po mostly sa Isla Verde po ay nandito na po ang may properties din po sila dito o kaya pinapadala po kay barangay treasurer pag pupunta dito. Tapos yung iba naman po katulad ng mga talahib, pandayan, may dala na po tayong resibo doon. Communicated naman po kailan po kami pupunta dyan. Okay. Tapos may notice naman po, ito yung mga hindi pa nakakabayad, baka nakalimutan. And then, yun po yung kukulit. Ang barangay po ba per cluster or barangay talaga? Barangay po talaga. Barangay Minsan talaga. po ay dalawang team kami, magkaibang barangay. Magkaibang barangay. A day. Okay. So, Magkadikit. Opo. So, dalawang beses po. Una po, pagdadala natin nung notices Opo. para po ma-distribute. Matulungan tayo ng mga barangay officials. Tapos nakalagay na po doon kung kailan kami babalik. 2 weeks from now, babalik kami ganitong araw. Sa barangay hall po ang collection. Para din po Ayun sa po. safety ng ating mga collectors. Okay. So, bukod po sa mga nabanggit nyo, ano pa po ang mga functions and services po na ginagawa po ng City Treasurer's Office? Ang lahat po ng collection ng city government ay sa City Treasurer's Office at lahat din po ng pagbabayad. So sa amin din po dumadaan lahat ng inyong claims. Ayun. So lahat po na whether cheque o cash Apo. o payout sa lahat po ng Financial sa ating assistance. scholars, Yes. financial Oo. Scholarship. sa ating suppliers, contractors. So sa amin po dumadaan. Ayun, And- po. Ayun, kasama po lagi kayo pag nagbabarangay. Atin po Apo. mga kapatid po sa City Treasurer's Office kapag ka po may distribution ng EBD scholarship. Pag may barangay Pag may caravan. barangay caravan, Opo. kasama din po kayo. Claims ng atin pong mga medical assistance, financial assistance, or kung ano-ano pa pong mga assistance and programs ng city government na Yes po, opo. may kinalaman po sa pamemera sa basta- City basta po Treasurer. pera. Opo, Opo. basta Okay. pera. Ayun po. At para sa last part Yes ng ating po. interview, Van, Opo, para po sa huling bahagi ng ating po interview, ano po ang magiging mensahe niyo po, Ma'am Army, sa atin po mga viewers at mga mamamayan? Sa atin pong mga mamamayan ng Batangas City, maraming salamat po, lalo na po sa mga tumutugon sa atin pong obligasyon na magbayad po ng tamang buwi sa tamang panahon. Makipag-ugnayan lang po kayo sa aming tanggapan. Kung mayroon po kayong mga katanungan, ang amin pong email address ay batangascitytreasurer@gmail.com, landline po 723-5952, 723-2914. May sasagot po sa inyo para maasistehan po kayo sa inyong pangangailangan. ayun. Oh, thank you And so with much that, po. maraming salamat po kay Tita Arminda Elmadayag, ang ating pong OIC City Treasurer ng Batangas City. Baka may babatiin pa po kayong personal, Tita Armin. Binabati ko lang po ang mga kasamahan ko sa tanggapan ng City Treasurer po sa ating mga magigiting na collectors na very patient pong humarap sa mga inquiries na minsan napapagalitan kasi sa mga frontliner more patience pa. At basta ipaparating lang po natin ang ating mga programa sa Opo. mga Actually, lahat po kababayan. ng empleyado ng gobyerno, Opo. dapat talaga mahaba ang pasensya. po ang pasensya Opo. natin lahat. Ayun. Ayun, so salamat po. Baka po may mga babatin po kapamilya sa inyo pong mga kapamilya na nanonood.
ang akin pong magulang, sa Dumuklay, ang aking mga kamag-anak. Maraming Opo, salamat mga Landitso, po. taga Landitso, doon. opo. Oo. Taga doon talaga po ang Ayun. Landitso Fortuna family. Okay. Ayun. Ikaw, Van, baka may Sige babatingin po, opo, ka. Oo. mga kasamahan po natin dyan sa Barangay Balagtas, mga valuable players po natin sa VAB and sa UI Link na usually po ay may mga posting for job inquiries po. Pwede po kayo mag-message po sa kanilang Facebook page. Ayan. So thank you so much po, Ma'am Army. At Maraming salamat po. sa atin po mga Maraming salamat viewers. din po. Opo, after po ng ating live, pwede po ninyong balikan ng atin pong interview kay Ma'am Army para po malaman yung mga deadline, makalendar po ninyo yung mga deadlines po na para hindi po kayo magbayad ng penalty. Yes, oo. So dapat lagi po, o kung itatalaman, kung kayo po may mga calendar na sinusulatan or dun sa mga nakadikit sa dingding, sa cellphone, para hindi po natin makaligdaan. Yes po, may mga reminder, due date na ngayon. Para At po syempre, mawala yung percentage ng penalty. responsibilidad syempre ng bawat Yes. Pilipino, bawat Batanggenyo Tama ang po. magbayad ng Buwis. kung karampatang buwis. Yes. So marami po salamat ulit. Maraming salamat. Sa ating po Miss mga Van. kapatid sa City Treasure, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun. At next week naman po, makasama po natin si Mamshi, Ched at Yenza. Yenza para po sa mga updates sa sangguniang panglungsod. Lalo-lalo na yung mga komitiba na hinahawakan ni Mamshi. Apo. Ayun. So muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. Ako po inyong lingkod, Alvin Remo. Maraming po salamat. Ako po inyong lingkod, Vanessa April Villena. At ito ang ating programang Palakat Streamline. 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 Palakat Streamline.
Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline.
Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.